1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay ngayong umaga. At syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito, syempre, sa ating channel na Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, kapon ka. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa aking ate Christine Ann Perez na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka dahil excited na siya para sa laban ng Miss Earth ngayong taon na to. Actually, favorite niya ang Miss Earth. So, yun, sabi niya, I love environment. O, di ba, nakakaloka lang. So, yun, so good luck. Ang Miss Earth ay magaganap nga next month na din. Kaya, Ate Christine, abangan mo lang yan. So, eto na. So, syempre kaninang umaga, nabulabog tayong lahat sa pag-alis ni Atisa Manalo patungo nga dito sa kanyang competition sa Vietnam para sa Miss Cosmo 2024. Syempre, we are excited para sa kanyang pasabog, eksena at kung ano-ano pa. Kaya naman talagang tinututukan ng lahat ang Atisa Manalo. O, diba? Syempre si Atisa Manalo yan. So, yun nga, kaninang madaling araw, grabe ha, madaling araw talaga. Umeksena na nga ang pambato natin sa Miss Cosmo at ayun, mukhang antok na antok siya sa mga interview niya. E paano naman kasi alas 2 ng madaling araw. So, yun. So, ngayon, nag-aabang tayo ng bagong update about Atisa. For sure, nakapagpahinga na siya. Nasa Vietnam na at may mga ilang photos tayo nakita na kasama niya yung ilang kandidata katulad ni Spain at sa kanya Miss Portugal na kamukha niya din. So, yun. So, yun. Sana nakapag-fresh overload na siya, pahinga. So, kailangan niyong magpahinga, kailangan niyong matulog. And then, habang hinihintay pa ng Miss Cosmo Organization yung ibang candidates. And then, ayun, bukas na ang simula ng kanilang eksena. Ewan ko sa yung ceremony yata sa 14, di ba? So, yun. So, syempre excited tayo dahil ay nako, ang bakbakan dito sa Miss Cosmo, nakakaloka. Imagine mo, talagang git-gita talaga yung labanan doon sa botohan. Yung tipong ayaw magpakabog ng bawat kandidata. Bigla silang magbabaksa. Especially doon sa mga bansang Colombia. Yes, si Colombia isa to sa mga talagang dumidiktik talaga sa laban ni Atisa Manalo at nandiyan din si Cambodia na ngayon nag-top 5 na siya. So, yun. Una, pangalawa siya. Tapos ngayon wala na kasi si Colombia biglang nagbaksa. So, natabunan siya. At itong nakakaloka si Vietnam. Dating number 5 consistent siya. Tapos pa. So, biglang ay nako, nakakawindang. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin yung botohan, tuloy-tuloy pa rin yung eksena, kaya antabayanan natin kung sino ang magna number 1. So yan, laban lang Philippines. So yan, nakakaloka. At eto na nga, syempre, pambato ng Colombia. Sa amin ganun, Mama Sam, anong masasabi mo? Dumating na rin daw sa Vietnam. Well, ang masasabi ko sa kanya ay maganda siya. Sarot. Maganda din siya at parang feeling ko silang dalawa ni Atisa Manalo ang matitira sa dulo ng competition. Para lang tong si Miss Pia Wurtzbach at saka si Adriana. So, yon. So, baka ganun ang mangyari. Ang pinipig ni Atisa Manalo ay si Catriona Gray. Pero baka ang ending ay tayo, Pia Wurtzbach at Colombia. Ganon! So, yun. So, mas natiwala lang tayo kay Atisa. Kaya yan ni Atisa. Diba? So, yun. At hindi lang yan, syempre, bukod kay Atisa Manalo, pambato natin sa Miss Aura International, rarampa na para sa kanyang competition. So, ayun na nga. Diyos ko, inaabangan din natin itong si
Isabel de los Santos na talaga naman na-excite din tayo para sa laban niya sa Miss Aura International. Actually, aalis siya siguro by next week. Ayan, so sunod-sunod na yan. Tapos, sunod-sunod na rin yung competition. Pero syempre, ang lahat nakatutok talaga dito kay Atisa Manalo. Syempre, Atisa Manalo to. Ano ka ba? Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Atisa Manalo? At saka, exciting yung laban ni Atisa Manalo para sa taon na to. Dito nga sa Miss Cosmo. Kaya, marami talaga nag-aabang sa kanya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, isa na ako doon. Charot. At, good luck syempre kay Isabel de los Santos sa kanyang laban sa Miss Aura International. At talaga naman na-excite din tayo na sana may uwi niya rin ang corona, no? Ay nako, depende yan. Depende talaga sa laro ng kandidata. Kaya good luck! And then, para naman sa sumunod natin, chika, Anita Rose Gomez. Mama Sam, tingin mo, dapat bang lumaban si Anita sa Miss Grand? Well, ang sexy ni Anita. Actually, nakita ko yung photos na yan kahapon. Nagagandahan talaga ako sa kanya. Ang Diyosa-Diyosa ng dating. Parang siya na yung masasabi natin goddess. Pero kasi, alam mo naman si Mr. Nawat. So, hindi ko rin masiguro kung join ba ngayong taon na to si Anita Rose sa Miss Grand Philippines. Tapos, bukod doon, hindi ko rin alam kung mananalo siya kasi nandiyan dyan si CJ Apiasa kung sakasakaling sasali siya. Gusto kong sumali si Anita Rose Gomez pero hindi ngayong taon na to. Siguro mga next year, ganon. Para, syempre mas mapaghandaan niya pa ng bonggang-bongga. Kasasali niya lang dito sa Miss Universe Philippines at malaki ang nagastos nan, di ba? So, hintayin natin. Malay mo, after CJ Apiasa, Anita Rose Gomez naman ang ipadala natin sa Miss Grand. Are you excited, guys? Next week na yun, ha? So, yon, good luck! And then, of course, Hannah Arnold, Mama Sam, tingin mo, dapat ba bang sumali sa isa pang pageant para magkakinang ang career? Ang taray naman doon sa kinang ng career. Para naman sinabi niyo, wala ng career ang Hannah Arnold. To be honest, ako, para sa akin, Hannah Arnold, mananatili yung Binibining Pilipinas International. At kung ako tatanungin ninyo, siguro try niya another pageant. Saan ba? Miss World. Ayun. So, try niya sa Miss World. Kasi, ang mga girls ngayon sa Miss World, grabe. Talagang nabibigyan sila ng magandang spotlight pagdating sa career sa showbiz, di ba? So, try lang ni Hannah Arnold kung gusto niya. Total, malamya naman si Hannah Arnold. Alam mo yung beauty niya, saka yung ano niya, yung tema ba, yung kanyang caliber ay pang Miss World. Di ba? Tapos matangkad pa. Diyosa pa, malay mo. So, yon. So, ako para sa akin, kung lalaban si Hannah Arnold uli, I think Miss World. Kesa sa Miss Universe Philippines. Nako, mahirapan lang siya doon. At least sa Miss World, Carrie. Di ba? So, yon. Speaking of Miss World Philippines, Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Kruznan Garavides na isa ng ganap na singer? Wala masasabi ko, plano pa lang yung mag-artista, di ba? At maging singer, ayun na nga, pumirma na nga ng contract sa kaloka kasi kumakanta na ang ating Miss World. Sa bagay, sa Miss World naman, may ano doon, singing contest eh. So, kanta lang si, si Kruznan Garavides. Simulan niya na mag-practice para sa Best in Talent sa Miss World, di ba? So, yon, congratulations of course kay Kruznan Garavides. Nakita naman natin na maganda yung pinatunguhan niya sa paglipat niya dito sa Miss World. More than doon sa, Miss Charm na walang kwenta. Charot. So, yan. So, di ba? So, at least nakita natin na nagkakaroon ng career habang hinihintay niya yung competition niya sa Miss World. So, maganda yan. At least, nakita natin na hindi siya nagkamali sa kanyang paglipat dito sa Miss World. Congratulations sa ating Miss World Philippines. Di ba? So, yun. Ayun yung sinasabi ko kay Hannah Arnold. Dapat magkaroon din siya ng eksena at gumalaw, di ba? Para bongga. So, eto na, Mama Sam. Miss International, mag-start na nga ang kanilang pageant at ang kanilang coronation night ay sa November 12, 2024 na gagawin sa Tokyo Dome City Hall. Mama Sam, ready na kaya ang pambato natin? I think oo naman. Diyos ko, isang taon mahigit naganda yun. Nakakaloka.
for sure, ready na siya. At for sure, malayo ang mararating ni Angelica Lopez para sa laban niya dito sa Miss International. I'm so excited for her. And then, ayun nga, Diyos ko, medyo nakakaloka kasi ang ating Miss International ay talaga namang kumakabog pagdating sa entablado. Kaya, sabi ko nga, malayo ang mararating talaga nito. Parang feeling ko magta-top 5 yan dyan. Di ba, Ate Christine? So, yan. So, good luck. Good luck kay Angelica. Kahit di naman ako excited ako for Angelica Lopez. Kasi, syempre, Angelica yan. Di ba? So, usapang Miss Cosmo ulit tayo. Mama Sam, pambato ng Thailand. Lumipad na patungong Vietnam. Anong chika mo? Well, ang chika ko ay good luck. Di ba? So, ayun na nga. So, kanina nga, nag-ingay din ang pambato ng Thailand dito sa airport ng Suvarnabhumi dahil ang kanilang pambato ay lilipad na patungong Vietnam. So, yun din. Naku, isa din to sa mga inaabangan natin laban niya dito sa Miss Cosmo. Parang feeling ko, aarangkada din ang beauty neto ng bonggang-bongga. Pero hindi na nakipag-unahan si Bakla sa People Choice Award dahil feeling naman niya pasok siya sa banga. O, di ba? So, top 10 lang ang kukunin. Kamusta naman? So, I hope na mapasama siya talaga sa top 10. O, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Windang ako dyan kay Thailand. Ang taas ng kumpiyansa sa sarili. Pero, feeling ko naman, yes, dadalhin siya ng kumpiyansa niya sa sarili dahil iba din talaga ang ang personality nito ni Thailand. Mukhang makikipagpukpukan, di ba? And then pambato ng New Zealand, handang-handa na rin para sa laban niya sa Miss Cosmo. Mama Sam, chika mo. Well, ang chika ko, good luck syempre kay Frankie Russell. Talagang isa din niya sa mga talagang tinututukan natin ngayon dito sa Miss Cosmo kung anong mararating ni Frankie Russell. So, dream come true kasi, di ba, after niyang ma-reject sa Miss Universe, ito na finally, di ba, rarampa na rin siya sa entablado ng Miss Cosmo ngayong taon na to. My God, ang daming magagaling na kandidata. Pero, syempre, umaasa tayo na makakapasok sa semifinals ang dalawang Pinay. Medyo mahina nga sa botohan itong si Frankie Russell sa suporta ng mga Pinoy dahil mas tinutukan talaga ng Pinoy ang laban ni Atisa Manalo. At ayun nga, nangunguna na siya sa botohan at kung saan ay katapat naman niya si Miss Colombia. So, speaking of Colombia at Philippines, Mama Sam, tingin mo sila kaya ang matira sa dulo ng competition? Hindi natin alam. Depende pa yan sa mga ibang kandidata kung ano ba ang baon. Baka mamaya may mga tahimik lang na kandidata na biglang boom, umeksena ng bonggang-bongga. Pero nasusure ko lang sa inyo lahat na syempre, ang ating pambato na si Atisa Manalo ay mangangabog yan at meron akong tiwala sa kanya na alam mo yon, nagagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya, makuha lang niya ang corona ng kauna-unahang Miss Cosmo 2024. Do you agree, guys? So, yan. So, good luck, girls, di ba? Good luck sa mga lumalaban ngayon dito sa Miss Cosmo. At tignan natin kung ano ang unang paandar ng Cosmo ngayong taon na to. So, syempre, antabay lang tayo para sa more updates. So, yon, guys. Kayo, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.